Hi guys! Welcome back! So ngayon, nandito kami sa Nesto, sa loob ng Nesto. Tinitingnan namin kung mura ba dito sa loob or mahal. Baka tulad sa Lulo or sa supermarket na lagi namin pinupuntahan. Ayan, tinuturo-turo ko na kung magkano ang ano nila, yung olive oil at saka mga oil nila. Sobra pang taas. So, doon sa Kadiwa, bumili kami ng 2 piraso. Ang isang piraso ng sunflower is 11 real yata, mahigit. So, dito mayroong 11 real. At saka mahal ang ano nila, olive oil. So, nag-try lang kami dito, tingin-tingin kung mura lang ba sila. Hindi tulad ng ibang tindahan, yung ano tawag nun, yung olive oil, sobrang mahal. Hindi ka makabili ng 14 real, kundi nasa 22 real mahigit. Aabot din siya ng 23 kasi may VAT pa na babayaran. So, tumingin lang kami dito. So, iba din yung ano nila. So, ganito ang ano, kung nagmahal man ang Pilipinas, ganun pa din dito sa abroad, nagmahal din. Pagdating sa Pilipinas, naisip namin, kaya pa ba namin bilhin yung gusto namin matulad dito sa Saudi. So, parang naisip namin na hindi na kaya bilhin. So, tagi-tagi na lang talaga magbili pag nasa Pilipinas na tayo. So, ayan, nag-isip kami ni Apam kung anong gawin, kung anong bilhin para sa Ramadan. Pag Ramadan, ano na yan, sobrang taas. Ayan, yung binili namin sa Kabayan is 14 real lang, ganyan na ti. So, dito is 22 doon sa market na na yung market na yun na ano, na lagi naming pinupuntahan ni Kuya. 26 real sa kanila. So, medyo mababa dito, mas mababa doon sa Kadiwa. So, doon sa Kadiwa ay halos Pilipino yung paninda, nandoon lahat. Pero hindi tulad nito malaki, maramis ng stock na wala doon sa Kabayan. At wala din sila dito at mayroon doon. Pag ganun-ganun lang kami, tumingin lang kami. So, naghanap kami ng rosemary tea. Wala silang rosemary, kundi nandoon sa Lulo. Ayan, nagtingin kami. Saka mga downy din nila, sobrang mahal. At yung binilhan namin ng isang araw na downy, kabili kami ng mura. Para siyang tindahan na bakala. Parang tindahan lang siya, pero mura. Nakabili lang kami. So, tingin pa kami. Pag Ramadan kasi, sobra nang mahal. So, ganito sa abroad. Akala na mura sa abroad. Ayun. Kung ano lang importante na gamitin namin, yun lang ang binibili namin ni Apam Pinoy dahil nagbabudget nga kami kasi ganun, mahirap sa ano niya ngayon sa trabaho dahil wala na po yung kasama, yung dati niyang amo. 2 amo na niya wala, umalis na. So, ibang lahi na nakahawak ng amo niya. So, todo ano kami, mga nagbabudget kami kasi naisipan ni ako at saka ni Apam Pinoy na uuwi na kami sa Pilipinas at mag-for good. Lalo na pag mayroong nakalimutan si Apam Pinoy sa trabaho niya, hindi siya mapakali, hindi siya makakain dahil iniisip niya kung ano ba bang kulang, baka makick out siya agad. So, ayun, minsan umuwi sad ang mukha dahil sabi niya magbalot-balot na daw kami dahil mayroon siyang nakalimutan. So, for good naman, wala na pang mga balita na good news ay bad news. So, nagdasal-dasal kami habang inaano lang namin yung ilalakad-lakad namin yung problema niya. Kung anong problema niya, Apam Pinoy, problema ko din. Dahil syempre,
magkasama magkatuwang. Ang hirap. Ayan, ganyan siya. Mahilig magtingin-tingin. Ang paborito talaga niyang titingnan dito na store, na supermarket, mga plato. Mahilig siya sa plato. Ayan. Mahilig siya sa mga ganyan-ganyan. Tapos, iniisip ko naman, ano kasi dito, mas mura yung bill ng kuryente, hindi tulad ng Pilipinas. Sabi ko, pag pumili ka niya, dadalhin na sa Pilipinas. Ibang kuryente sa Pilipinas, iba dito. Kaya nating bayaran dito. Pagdating sa Pilipinas, hindi natin kaya kasi wala na ang trabaho. So, ganun ba? Isip-isip talaga. Ayan, maganda. Marami kami nakikita. Mura lang siya, kaya siyang bilhin. Dalhin sa Pilipinas. Isipin mo, yung blender ng pang meat lang siya, panggawa ng mga pang giniling na kahit baboy, manok, baka, 199 real lang. So, samantala sa Pilipinas na yun ang mahal, di ba? So, iniisip ko naman na pag nagbili siya, paano na yung billing sa kuryente natin, masanay na gumagamit ng ganyan. So, ayan, pumunta na naman kahit saan. Guys, pag nakikita nyo ganitong store na may mga lubo-lubo na, may mga design na sa itas, naglulubo-lubo na sila, huwag mong isipin na mura. Kasi ang mura nila, ganun pa rin yung price. Hindi sila nagbaba, ganun pa rin yung price. Tapos, tinatakpan lang nila yung original na price. Yun pa rin yung ninalagay nila na sinasabi na for sale, ganun, for sale, for sale. Pero mahal pa rin. Ito siya gay maganda. Akala ko, tinitingnan ko siya, siya, yung lutuan na panglagyanan ng pagkain. Hindi pala, siya, parang siyang baunan na lagyan ng pagkain. Pero matagal siya siya dyan, mawala yung init sa pagkain. So, ayun na naman si Apang Pinoy, binabalikan lagi niya yung plato. Mahilig siya sa plato, pero yung plato namin dito sa totoo lang, 2 lang yung ginagamit naming plato. Mahilig siya ganyan tingin-tingin, yung nakikita yata niya sa Facebook niya, yung nagko-koleksyon ng mga plato, ganon. So, mahilig siya ganon. Ako naman, mahilig din, pero iniisip ko na yung, paano na lang puro plato yung bahay? Ay, tapos walang kanin, di ba? Puro plato yung bahay, tapos wala pa lang ilalagay. So, yan kailangan talaga mag-isip. Kaya naglakad-lakad kami dito dahil lagi siyang nalulungkot dahil may iniisip siya na parang may nagawa siyang mali. So, ganun siya. Kaya sabi ko maglakad-lakad na tayo kasi ang tawag nun, para mawala yung problema. So, guys, ganyan, mayroon akong ganyang kulay. Nakabili na ako ng ganyan na kulay. So, ang gusto ko sanang bilhin. So, iniisip ko din, paano nang puro ng ganyan ang binibili ko, tapos walang iluluto kasi walang pera. So, ganun. Hanggang tingin-tingin lang kami. Ayan. Kasi, yung isa, guys, yung gusto ko na kulay na lutuan, sobrang kapal niya. Parang siyang, para sa kuryente lang siya, electric. Sa atin, gas at saka kahoy naman yung gamit, mahirapan. Yan, manipis lang siya yan. Pwede mong ilagay diretso yung pagkain dyan. Iluto mo sa yung laging nilulutuan. Gusto ko bumili ng yung manipis ng ampwet. Manipis ang puwet pero matagal masira. Iba kasi yung mga dito gamit sa Saudi, yung mga kaldero nila, manipis yung puwet. Pero kahit anong linis, gawin mong linis sa puwet, hindi siya basta-basta mabubutas. Hindi tulad ng Pilipinas, malaglag, mabutas na dito, hindi. Kahit na malaglag siya, hindi pa rin. Para siyang aluminum dito. Hindi tulad ng Pilipinas, yung binibenta ng mga iba-ibang store dyan sa mga tindahan na nilagyan na ng pagkain. Maganda siya tingnan pag ginamit mo na mga 2 araw or ganun 3 ginagamit mo.
kalakal na siya. Tawag nung ano na siya, mayroon siyang taya-taya sa Bisaya, taya-taya. So, yan sana ang gusto ko bilhin. Kaso, mahirapan ako pag-uwi dahil limitation na din yung bagahe pag umuwi ngayon. Kaya mahirap siya. Mura lang siya guys, yan mura lang. Pero pag yan sa Pilipinas, aabot na yan ng 10,000. Kasi 10 yan eh. Ang kasama yung 10 yung ano, yung pang mikos-mikos, imikos-mikos yung pang tawag nun sa ano pa, luwag, pang 10. So, naghanap kami ng ano, para magamit sa Ramadan kasi kulang kami ng panggamit. Gusto ni Apang Pinoy kumain ng butido. Butido beef, beef na butido. So, naghanap-hanap naman siya. Ayan, gusto niyang ganyan na magbili daw siya. Dadalhin daw niya sa Pilipinas. Sabi ko, hindi ako magdalan ganyan. Huwag kang bumili dahil anong tawag dyan. Hindi ako marunong kahit anong gawin mong turo sa akin. Hindi ako marunong. Siguro marunong ako dyan pag natapunan na ako ng ano. Pag tumapo na yung niluto ko. Ano siguro ako matuto. So, ayan, grabe. Kahit anong ano namin, dapat abroad mura lang, 'di ba? Pero sa ano pala, mahal pala pagdating sa Pilipinas. Ayun, sabi niya, ganun para daw makaluto kami ng baka. Kasi yung baka dito, mas matanda pa sa kanya ni Apang Pinoy, matagal maluto. 4 hours, ganun, mauubos yung gas. Think naman yung gas dito, pag bumili ka ng gas, maraming laman, hindi tulad ng Pilipinas na mabubuhat mo, magaan lang siya dito. Ano kami dito, 2 pamilya kami nagluluto. Sama-sama kami dalawa kami nagagamit sa gas. So, minsan naabot yung gas namin ng 3 buwan, 4 na buwan. O, di ba nagluluto kami umaga at saka gabi. So, yung gas namin, umaabot siya ng ano, ng tawag, 3 months or 4 months. Sa ngayon guys, tumataas yung billing namin sa kuryente. Kasi sabi din ni Apang Pinoy, tumaas na din yung gas ngayon. Yung mga bilihin tulad ng gas, tumaas na siya, kaya tumaas ang kuryente. Pero salamat pa rin kami dahil itong tinirahan namin dito sa Saudi, walang bayad sa tubig. Ang binabayaran lang namin kuryente at saka bahay. Sobrang mahal yung bahay na nirintahan namin. Dahil hindi si Apang Pinoy nakahanap ng murang rintahan. Tawag nun, every 3 months nagbabayad kami ng 2,000 real. So, maabot ng 30 pesos. 30 pesos. 30,000 pesos sa Pilipinas na yon na pera. So, di ba, sobrang mahal. So, nagtiis-tiis lang kami. Sabi ko ganun. Mauna na akong umuwi dahil gusto kong magluto-luto nga. Kasi mahilig akong magluto-luto. Sabi ko mauna akong umuwi. Sabi niya wag, nasanay na kasama niya ako para may magluto at maglaba sa kanya. Mas ano daw, makatipid daw siya pagkasama ako. Yung nakaipon-ipon. Sabi ko mag-for good na tayo. Yun guys, hanggang dito lang guys.